Jay, ano yung hindi mo tinuloy? Special number? Sige po, isayin natin yung ating binigyan natin ng break yung Christmas season, New Year. Ngayon, babalikan natin yung ating Christian warfare. So, Ephesians chapter 6. Though verses 10 to 8 yung sinabi ko kay Rose, si Alice nagbasa. Ang ating papasyalan, tututukan yung verse 14. Parang magsisimula pa lang tayo sa iba't ibang pyesa o baluti ng chapter 6. Topic natin yung Christian's warfare, spiritual girdle, yung ating subtitle. Girdle means ano yan, sinturon or big kiss. Okay. So, babasahin lang natin yung 14. Kaya tumindig kayo ng inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran. Sure ako na hindi ako aabutin itong baluti ng katuwiran kung dito lang tayo sa belt of truth or bibigkisan ng katotohanan. Let's pray po mga kapatid. Panginoon, marami pong salamat sa inyo muli. Isa na namang pribileyo at pagkakataon sa amin na umarap sa inyo na nagnanais mag-aral ng inyong salita. Panginoon, naawa, tulungan po po kami nang muli po namin masalo, maintindihan ang inyong salita. Maitanghal po kayo, maitaas kayo. Samahan niyo po kami, Panginoon, mula sa pasimula hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Meron pong first timer dito? Wala naman. So, tama ba ako, Rose? Part 8 na to? Tama ba ako? So, 1 to 7, kailan tayo nagsimula? November? Siguro mga ganun, no? October. Sa Christian warfare, no? So, nasa part 8 tayo ngayon. Okay, last Sunday ba yung pag-aaral natin, Alice? Mga newly baptized. Okay. Kumusta na yung mga bagong bautismo? Okay ba yung laban? Okay. Kaya kung naitanong ito, tatandaan nyo to, that sooner or later, pag Kristiyano ka, madidiscover ninyo ang buhay Kristiyano ay talagang labanan. It is a battleground. Madalas sasabihin kayo, not a playground. Kaya man itong saya, saya, bungaya mo. Ang burinan ng ginukay ang tao, ay masaya. Bungaya ito, yung burinan ng ginukay ka, maging banal. At battle ito. God wants you to be happy, not to be holy, not to be happy. Yung happy, consequence ito, bungay ito. Ngayon, yung salitang banal, papakabanal kayo, maging spiritual, talagang struggle yon.
Subalit, sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, ang isang magandang balita, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen to that. Yes. Yan ang kaibahan ng Christians, that God with us, Emmanuel. Kahit anong mangyari, pag totoong tayo, may tatak, tinawag ng Panginoon, whether bad or good, ano man ang situation. Tama yung sinasabi ng Lord, that He will never leave you nor forsake you. Kailangan tumayo tayo dyan, tuminding tayo dyan. Yan. Boreko, descubriu in Christian life, battle yun. Yes. Nasa mundo tayo, hindi para maglaro, but to fight. To fight. Okay? Now, yan ang ating pinag-aralan, mga nagdaang pag-aaral natin sa Ephesians chapter 6, verses 10 to 18. Sinasabi rito, babasahin ko lang sa inyo yung 12. Sapagkat ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman at sa dugo. Nagwayay tayo, muli nang sabihin ito, kapila naman, tao, peka, kalaban mo, Christian life mo, tao. Maaaring may taong gumawa sa iyo ng hindi maganda, pero ang sinasabi ko ito, very minor yon. You're not fighting against flesh and blood. Higit lang marok din, higit itong madilim. Gusto kong makita niyo yung mukha. Ang Diyos mismo ang nagsasabi, kasi in Kristiyano may itong yung taong spiritual. This is spiritual conflict. Na hindi pwede itong maranasan ng isang taong nominal or hindi mananampalataya. Kung tayo ay talagang true believer ni Jesus Christ, makikita natin na tayo ay nasa gitna ng laban ng spiritual conflict. Conflict. Kapansin ninyo kalooban ng Diyos na lumaban ka at harapin mo ang iyong kaaway. Sa puntong ito, hindi ikaw ang hinahanap ng kaaway. Ikaw ang humarap, hanapin mo yung kaaway. Why? Kasi nga, we are not fighting for victory, but from victory. Kaiba nyo. Kaya ka nakikipaglaban dahil tagumpay ang Panginoon mo. Hindi para managumpay, kundi ilalakad mo ang tagumpay ng Panginoon, but from victory. Ikaw mo po. Balak pa. Ilalaban mo kayo, ing tagumpay, but dadala na yung bandera. Wala, kinataya ka pilabang ito. Onward, Christian soldier, marching us to war with the cross of Jesus going on before. Meron lang titulo ng Kristiyano, soldier. Panindigan mo yun, Fox. Nilalaki, magpakalalaki kayo. Lalo na yung tatang, matindi yung binyan ng role kaya ng yung tatang. Bakit? Kaya pamilya, muna yun. Can Diyos makanya mo naman. Bakit yung leader, babae, supposed to be lalaki na. May kabayat, lead mo yung pamilya mo asawa. Pero ako pribileyo ito. It's supposed to be lalaki yung talagang ataka ng asawa ng babae kayong spiritual. Lalo na nung iyang mo muna. So magpakalalaki ka, kayong kabali, tatang ka. Nung nagyumara yung anak mo, naklaba, discipline lang. Love your wife. Love your wife. Yan nakamantuliwang babae. Paglulumi yung asawa mo. That's it.
Yan yung church. Ganyan ako rin eh. Maraming piyesa yung baluti. Meron sa ulo, di ba? Meron sa dibdib. Okay? Meron sinturon. Yung bigkis, yun ang girdle. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi pwedeng wala yun. Pag merong nawalang piyesa na ibigay ng Diyos para sa iyong kalaban, hindi ka magtatagumpay. Meron ding bota, sapatos. Di ba? God willing, pupunta tayo dyan. Di ko alam. Kasi sa ngayon, nagsisimulan pa lang tayo sa piyesa. At ano yung piyesa? Verse 14, ano yung piyesa? Well, the belt of truth. Nakita nyo, ang baluti ng Panginoon, pag sinabi ng baluti, dalawa ang ibig sabihin niya. Meron siyang defensive, meron siyang offensive. Pero pwedeng maging Kristiyano na mo tatanggapan sundalo ka. Sundalo ka. Yun. Ang tinatalakay natin sa puntong ito, mo laban nini, labanan ni Ginoo. You are fighting the Lord's battle. Ikaw po. Ano ba? Kung bisay, kung muri laban. Ali. Mo laban nini, labanan ni Ginoo. Ano ba? Mag-share ka kayong kalado, si-share mo yung gospel. Kayong ganito, kaya ka. Kaya sinabi ko nila, Jay, anong i-address mo? Pag kumakanta ka rito, kumakanta ka sa Panginoon. Pag nagbibigay ka, whatever you do it for the Lord. God. O yan na kayong halimbawa, ikaw yung pakaluklukin, pati yung pamakiramdam kaya salita ng Diyos. Labanan yun. Pati ba, makalukluk yan, ka man makiramdam masalas eh. Talo ka dyan. Akala nyo ang spiritual? Akala nyo ang spiritual? Pahawak-hawak lang ang Bible, pakwento-kwento at papalak-palakbak. It's more than that, folks. Remember, narito tayo to fight. Hindi lahat yan may pyesa. Lahat yan. Ano sila nyo? Ang aras keng gulo talaga. Walang cover, baluti, ang back. Bakit? Well, nato mo buri na sabihan nito, yan ang buri na ginugugod ka. At matalas keng kalaban, at mulay ka. Buri na gino, face your foe. Harapan mo kalaban mo. Kasama tabak. Offensive, protection, buri sabihan kasi labanan. Ating kang baluti, at the same time, ating kang pangatake. At ano yung pangatake mo? Netong yan mo, it is written. Isalita na ni Diyos, yung gagamitan. Dahil nga liwa, riyabalong gamitan, riyabalong oras senador, pag-quote na kayong Bible, gusto. Huwag yung hindi mo, makapag-quote siya kayong Bible. Napapangitan talaga ako sa mga senador na kinu-quote yung Bible out of context. Napapangitan talaga ako doon. Pero tama ba yung i-quote mo yung Word of God? Pag tama, naintindihan mo. That even Satan mag-quote yung verse. Kung naisip mo yung uling mag-quote siya, can you just, no way, my friend. Ano ang ibig sabihin doon? It's supposed to be tantabak. Dapat kay Bible sa pagka. Ang buhay mo. Ang iyong pagkatao. Balot na balot ka ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi ganun, alang malyari yatang pa-in Jesus' name, I rebuke you, say that. That's not true. Wala kayong match kayo. Yung kalaban tamas, maragula kayo ka. Hindi sabihin, era kayo bubolan. Kaya naman, forget daw, mag-coach ang Bible, Christian niya. Ako yung yatong kung dinig ko ng Christian, ita uli yan. Lohingin kayong body language, lohingin kayong reaction. Hindi, lohingin. Dapat natin malaman to, of course, mayroon mundong daigdig na ginagalawa natin, maraming fake. At ayaw kong matabi lang doon.
Dahil sinabihan ng Bible, ang pinakamalungkot na talata sa Bible, I never, what? Knew you. Pastor Laredo, nagpalayas ng demonyo, mang-preach lang. Successful na ministry. Successful na ministry rito. And yet, sabi na ng Ginoo, kilala. May mga takot ba? Kasi rin di ba, pahintunan the success. Interesado yung Ginoo kayong success nung hindi holy. God, first things first. First and foremost, wants you to be holy, not to be happy. Nini, bakit walang baluti yung likod? Ayaw ng Panginoon na tumalikod ka, but to go in advance. But to go forward, but to fight. Sulong, fight. Laban. Nakita niyo yung mga Israelita? Ibinigyan ng Panginoon sa kanila ang lupang pangako. Pero ilan nakapasok? Ilan? Layan kung biyasa ko kay Bible. Ilan? Jared. Oh. Congratulations. 2. Bakit? Bakit 2? Dami nila. Bakit 2? Ila'y matapang. At talagang halguran na yung Ginoo. Labanan na yung Ginoo niya. E tatatakot ka rin kalaban. We will enter the promised land. Kaya biya tayong Ginoo. Impunto ka rin niya, piningin ka rin lang faith. Pagyuta na rin. Kaya biya tayong Ginoo. That's the point. Hindi naman yung magmamayabang ka sa sarili mo, magaling ka, kaya mo sarili mo. Hindi. Sinasabi doon, ang Panginoon kasama natin. Biro mo, pingmarugol noon yung ginurenin di Caleb. Ana, orang nilingkod ko, liwala espiritu, E dahil yung Israelitas, sino sila? Laging nakababa mo to, takbo ng takbo, laging tumatakbo sa Panginoon, sa kaaway. Ano niya na yung Israelites? Di ba takbo ng takbo sila? Atras ng atras. Pero ang Panginoon, lagi ang exhortation niya, kasama mo. Ano sabi ng Panginoon? Ito yung exhortation ng Panginoon. Be strong and be very courageous. Stand and be strong. Joshua 1:8. Basahin niyo doon. Ano yung ibig sabihin doon? Matapang ka sa kalaban, matapang ka susunod niya Diyos. That's the point. So, hindi ka nakatali. Kaya nga yung likod, ang expectation nun, punta na ganadais. Ganito lang nga. Halimbawa, brother siya. Yung likod niya, i-cover ko. Hawakan mo yung tabak mo. Hindi siya tatagayin ko. Sige, salamat ha. Thank you very much. Tayo magkakapatid, di ba pag-cover tagulod? Ko kalaban, Fox. Kaya kayo kalaban. Kaya mga kayo ka na ako, kaya di kayo, pero yun ako kalaban. Kalaban namin, diyan mo. Diyan ba? Then gulog tamo, sira ni kapatid mo. Yang namin kahinaan, meron ko kwento. Mga tinyang kahinaan, kasalanan, luklukan niya, kasi kaluguran niya. Can't just na masakit. Kaya ko criticize dito ang may na. Nung sin, deal with it. Sabihan mo, speak the truth in love. Kaya mo may sabihan sa. May asalir sa in church. Ang galing church, biyasang manalangin kay Diyos. Kapilang na i-bless din ka ng church. Then 2, di lang importante yan. Pray. Kaya ibigyan ka sandalo. So pag kapatid mo, kung nagkasala siya, harapan niya sa ganun kasalanan na with love. Andi na yung Bible. Aliway na kwento niya. Ayan dito yung Bible. Sin sin. Deal me sin. Deal me sin. Anong gagawin ko sa likod niya? May tabangan. Cover me. Tapos lahat tayo. Yan ang ibig sabihin kung bakit yung likod natin walang pyesa, walang inilagay ang Panginoon.
Kasi tayong lahat ay nilikha ng Panginoon to what? To fight. To face the foe. To face the enemy. Onward, Christian soldiers, marching us to war with the cross of Jesus. Da-da-da-da. Onward, Christian soldiers. Da-da-da-da-da. Inulit ko. Laban ito ng Panginoon. Emo laban ini. So as Christians, we face three enemies. The flesh, the world, and the devil. So kailangan talaga, nakaprepare talaga tayo. Yapin, kumusta na kayo? Kumusta yung laban nyo? Kumusta na kayo? Kumusta tayo? Kumusta yung laban? May patayan ng asawa ko. Hindi na ba? Yan ba ang buhay? Aling spiritual mo? Buri pa siya, Pastor. Kitanda ko at chokobet ating memo about practically. Lahat ng gagawin natin practical, labanan yan. Yung mag-pray, labanan. Alin? Ako doon na kayo, mag-pray kayo. Pray kayo itong galwara singaldo. Bago nating pastor din congregation nila mag-pray. Bago yung pastor to. At ninino mong pastor ay makabalukan tayo, pastor. Yan yung panahon hindi, I know that. Yung talagang ngayon, sana matapos natin kahit paano. Ano ang unang-unang pyesa na panlaban natin? Remember, pag sinabi natin sa Bible, if God is for us, who can be against us? Tama ba yun? Eliezer, tama ba yun? Yes. Kung kakampihan natin ng Diyos, sino ang kakalaban sa atin? Pero nanay, muri na sabihan nito. Muri na sabihan nito. Pag nasa iyo ang Diyos, ibig sabihin nun, nasa iyo ang baluti. Imbaluti na ng Diyos, sarili na may kaya ito, gamitan mo. Make that armor as your own. Pag sinabing kakampi ka yung Diyos, makasulod lang yung karayang baluti. Otherwise, nung alila, sa mga naling kalaban. Kahit anong magsabihin mong victory in Jesus, hindi mangyayari yun. Sabi mo. Sinasabi ko lang ito mga kapatid dahil mahal ko kayo dahil ako rin nakakaranas. Kaya masakit din magpastor. Kung tanda ko na pong gawin niyo kaya anak ko, sabi ko ng anak ko ka magpastor. Buri, ngayon, nung hindi yung mouse care, ako magpastor ka. Pero ako nung katanay, buri magpastor ka. Buri kung mag-serve ka kayong gino, pero magpastor ka. Sabihan mo kayan. Pero kung Panginoon tatawag sa iyo, hallelujah. Aliway kang mamaus, pastor. Yung mamaus kayo, pastor, yun, kasi ako nakasakit eh. Kaya ako nasasabi yan, kasi nga, so mag-preach si pastor, mag-preach ka rin mete. Nanong mali kayo yung Lunes hanggang Sabado kayo bahay kayo eh. Mali ko doon. May gadget kayo. May master kayo. Tama kanyan, mukha kaya, di nanas kong problema. Ay mo ba rito eh. Pero tayo na rito ngayon, kasi nga, gusto ng Diyos, maranasan natin yung kanyang victory, yung kanyang tagumpay sa buhay. Ngayon, ano itong baluting ito? Ano ito? Balikan natin. Yung 14. Be sure na ito ay nakasuot sa atin bilang sundalo ni Kristo. Ano ito? Well, kaya tumindig kayo na inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan.
Hanan. At sa English, sabi niya rito, being fastened on the belt of truth. Sabi ng Bible ko. Ang mundong ito. Anong ibig sabihin ng bagay na ito? Well, nandiyan ba yung title natin? The Christian Spiritual Girdle or Spiritual Girdle. Sabi niya rito, na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan. Balo yan siguro yung girdle na mo rin nasabi, mga pampanganak ba, malaya niya. Sinturon niya belt. Kaya ninuman daw hindi sa mulay at makipaglaban. Kailangan fit yung kayang kaya, makabelt siyang masalisi. At iimpisa sabihin kaya, figure of speech yung oriental, yung minunang panahon. Nestong bisa kang mulay, kasi mga baka man, kailangan tuklip niya, saksak na yung kaya kasinturon. Baka malayang, makakilos, makapag-atake, makapulay, makapag-obra. Ganun yun. Ano ang kinalaman nito sa ating buhay spiritual bilang sundalo ni Kristo? Bakit big kiss? Okay. Saan ba ginagamit yung sinturon? Yung balakang. Tama, yung biwa mo, balakang? Okay. Lahat ba ng tao may balakang? Yung ibang bahay, walang balakang, puson lang eh. Sorry, hindi, nakikita ko yun eh. Yung iba, nakabural dito. Yung iba dito. Lalo pag tumatanda, wala yung pupunta rito eh. Sorry, nakikita ko lang yun. Okay. Sabi niya rito, nabibigisan ng katotohanan. Question. What is truth here? Anong truth? Anong katotohanan yun? Naning mo rin na sabihin ng bigkis. Nanito. Okay. Kung mamalagwa, mag-explain ko kayo. Basahin natin ang 1 Peter chapter 1, verse 13. Meron ka bang ang Biblia? King James? Tagalog? Meron dyan eh. Sige. Tignan mo nga doon, Allen. Yes. Yes. 1:13. Pwede natin, kunin mo muna sa ang Biblia sa bagong panahon, tapos puntahan natin yung ang Biblia, yung original. Okay. Ito ang Biblia to, okay? Lain niya po na, mag-explain ko po kayo sabihin na 1:13, okay? Kaya inyong bigkisan ang baywang, mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesus Kristo. Dito magsisimula ang lahat ng bagay na gagawin natin. Kailangan ang isip ay nakabigkis ng ng katotohanan. Kasi lahat ng piyesa na pwedeng pag-aralan natin ay magiging baliwala kapag hindi nakasinturon yung isip. Okay? Now, bigkis. Bigkis, girdle, o sinturon, yung isip. Muli na sabihan, niyan. Okay. Na, siguro mag-agree-ko ka na ako. Mag-agree-ko ka na ako. Meron nga rin kayo importante kayo na ng Kristiyano yung kayang isip. Ay, kasakit na niyan. Kasakit ng kasakit. Ang yung milagro na ng Diyos. Siyempre, hindi mo itama. Pangarin na tayo isip. Eh, kagri ka mo? That's why yung ginawa na kayo mga lunya na pero nino mang kayo lunya kayo babae at inyong pagnanasan ng lunya kayo puso. Ay, isip kita. Ninong lalaking may kakasala ka rin kayang mata kaya kakakita.
Meron kayong biyaya ng Diyos. Alam? At saka itamo, saguli, di na't kaisip. Saguli, makaisip kang negative. Saguli, makaisip ka, yang nga pong gino. Ang dali mo mag-isip ng masama. Bakit? Masamang tao ka eh. Kung sa isipan ng Ginoong Jesucristo, wala yung kasalanan. Wow! Ang Panginoon, walang kasalanan. Kahit sa isip. Gird up the loins of your mind. Kaya iglesia, yung mo munang biling, importante yung biling, ay hindi dyan tao mo, inisip, kaya ganagan ng bagay. Magganda ka, mag-ministry ka, mag-gitara ka, mag-preach ka, ano man ang yung ginagawa, mind. Di ba last Sunday, pinag-aralan natin? Ano yung ginawa ni Kristo sa atin? Understanding. Buray mo sabihin, yung Kristiyano alam pang unawa, malakas siya. Diyan, mahinayang Kristiyano ito. Diyan ang Kristiyano alalangahin dyan. Weak na reda. At kabilang ng panyalungan ng demonyo reda. Ayaw lalo. Sabihin nyo nga, kung nino rin may ng Kristiyano reda, ang Kristiyanong unaw, makakaroon ng masalita sa iking Word of God! Weak ba yun? Yes! Kasuluhanan ni sermon. Aliwa kaisipan, may unawaan, patay ka doon. Basta niya, 13. Hindi lang halata, pero yun ang mayayari. Battle yun! Kala mo, nakaupo ka dyan, hindi ka nakikipag-battle. Makikipag-battle ka kanyang 9. Spiritual yung sabihin lang mo. So, yung ibig sabihin ng bigisin mo yung isip, discipline your mind. Kaya naman tang basta-basta, palulog yung mind mo. May tao mo lagi, may nagkikay gadget, marinat siya, sexual lust siya. Eh mo na paparada ida, lakon eh. Antida yung mga nagumpe. Why? Di na yung mind, ka mo nagumpe. So, sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay nito, para maintindihan nyo. Ang isang tao na hindi nabibigis siya ng kanyang isip ng katotohanan, hindi niya inuunawa, may nayang Christian daw. That is why, Akichu, ang pinag-uusapang truth dito, first things first is doctrinal truth. Doctrinal truth. Ano ibig sabihin nun? Dapat church, balong Christian, balo na yung kayapan, wala na yung doktrina, unawaan na. Let's say, balong yung grace. Alam mo salvation? Alam mo ang biyaya? Alam mo ba ang ginawa ng Diyos sa'yo? Naintindihan mo yun? That's the point. Doctrinal faith. Anong grace? Anong mercy? Anong sin? The doctrine of God. Ano yung attribute? Ano yung katangian ng Diyos? Church. You must know that. Otherwise, ay katalakad. Bala mo, linok-luk ka, okay na, di kalukluk mo yan. Yung buong kasarilan mo at atensyon, makiramdam ka. Spiritual yung pisasabihan. Ba't na magsalita kayo? Di, aliwan, yasa lang yung doktrina. Mo, doktrina ini. Sabi ko, first things first is ang mga pundasyon ng mga katotohanan. Alam mo rin nga liwa-reliyon, erbaling ka rin lang talakad. Why? Alam katotohanan na lulub eh. Makabigkis. So dito nagsisimula, kaya nga sa big kiss na ninyo, ang inyong mga baywang ng mga katotohanan. Ito ang sandata na napakahalaga sa buhay ng mananampalataya. Wari, sabi yung pera. Nang pinunta mo kaya di. Yung pinunta mo kaya di kasi, interesado ka sa truth. Aliway lang, magpa-allows kita, papagwento tayo. Hindi lang yun. Nandito ka para unawahin mo ang truth. Anong truth? Ang interest mo ang truth. Pag interesado ka sa truth, interesado ka kang Diyos, interesado ka kang Kristo, na magsalita, I am the truth! Thy word is truth! God is a God of all truth! In Diyos ay maglaram kayo ka. Ito yung matay ng punto. Ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling sa'yo. Ang sinasabi niya, totoo, merong kapahamakan, merong kaligtasan.
may langit, may impyerno, may pansamantala, may buhay na walang hanggan. Hindi magsisinungaling ang Diyos dyan. Siya ang nagsasalita kung ano ang buhay. Siya Diyos, hindi siya magsisinungaling sa'yo. Ano yung word? The word of God. Pag sinabi niyo, ano ang truth? Well, your word is truth. And if you will continue in my word, you will know the truth. And the truth shall set you what? Free. Isa sa bunga ng isang totoong mananampalataya, love niya ang truth. 2 Thessalonians 2:10. Sino mapapahamak? Yung mga taong tumanggi na mahalin ang truth. So first things first, mahalaga. Hindi mo tayo kayong church, balik na naman yung totoo. Sanayin kayo mind ko ka rin. So, lanya po ini. Ing balakang, susunturunan niya, binibigkisan siya. Bakit? Ito ang nagdadala sa buong katawan. Yung balakang, ito yung nagdadala sa buong katawan. Now, sa puntong ito, bakit mahalaga ang sinasabi natin? Okay? Isipin niya po yun. Yung isip na po rin tao, yung luklukanan, yung kayang pangatao. Sa lahat ng bagay, sa daigdig na ito, nothing is more important than truth. Nothing is more valuable than truth. Anong klaseng daigdig meron tayo ngayon? Deception. Yung spiritual ng kalituan, dudurot sa mga lugar ito, puros kalaraman. Amo kapag aldag senador, amo kapag aldag gobyerno. Sabi ko, ala na bang magsalitong totoo yan eh? Lahat nagsisinungaling. Hindi ba? At yung nagsisinungaling na yan, mananalo ba yan? Pero buong Pilipinas, binuli na rin politiko. Mimisip ko yung sabihin ko, we are living, tayo nabubuhay sa panahon ng pandaraya. We are fighting for certainty. We are fighting for truth. First, the things of God. Yung buri ko ngayon, buri ko katiyakan. Ano ko manakit katiyakan? Maglaran ng dalaw. Maglaran ng president, maglaran ng politiko. Dahil politiko na, yung professional. O nuluwag yung sa book ko yung iksi, o yung balita eh. Atakit mo yan ni Dempanatico, kay Nico. Ito yung aking, bahala kayong nung lining kaya kang politiko, pero sana maayos kang isip. Lalong-lalo yung Kristiyano, maayos siyang isip. Diba mo rin pakiramdaman mo, nung gagaslight na ka mo, na kaya man totoo. Yan dakal yung vlogger niya na. O hindi mo alam kung sino nagsasabi. Sabi ko, ako pakialaman kung ninurembo rin yung politiko, pero sa dapat maayos kayo isip. Kaya panatiko. Malis niya dito, kung mali, maging panatiko ka Jesus Christ. So, ayaw ko lang naman ganyan, inuburi ko politiko. Wala ko politiko. Ninuwi ng, ano ko support. Kaburi ka yung president, hindi ka eh. Kaya ko lang binoto rin eh. Pero susuportan niya, kaya gusto. Sa panahon natin ngayon, kasi nabubuhay tayo sa pandaraya. Alam nyo rin yun. Very ready na nyo lang. Deception yan. Di ba sabi ng Bible, yung spirito na ng kalituan niyang malyarikan na uling panahon. So it's supposed to be in Christians, nasasandataan siya ng katotohanan. Katotohanan saan? Sa salita ng Panginoon. At hindi naman gagamit ng Bible reading, alin? Yes. Practice siya po ito.
Napakahalaga po nun. Basahin natin ang Deuteronomy. Bago yun, basahin natin ang Job 4 verse 16. In the book of Job, chapter 40, verse 16. Let me read. Sa Bible ko, unawain nyo to. Masdan mo, ang lakas niya'y nasa kanyang mga balakang at ang kapangyarihan niya'y nasa kalamnan ng kanyang tiyan. Job chapter 40, verse 16. Ulitin ko, masdan mo, ang lakas niya'y nasa kanyang mga balakang at ang kapangyarihan niya'y nasa kalamnan ng kanyang tiyan. Eto yun. Yung susustentong ingerang mga tao, katawan, ingerang balakang. At ihalimbawa kay kanini, bigkisan, ang ibig sabihin, bakuran ing isip, importante yun. Anong ilalagay mo sa isip mo? Ito ay babakuran mo, bibigkisan mo ng mga katotohanan ng Diyos. Importante po mag-aaral. Naintindihan niyo ako? Importante po nagbabasa at nag-aaral at inuunawa ang alin? Truth. Historigo kayong Bible, mag-aaral na mo, iwasan niyo po itang tatamad. Kayo po, nung i-advise kung mungkaya kayo, sana rin, anak, kayo matuwa na kami, yan po. Lalo yun naman yung bunga na rin mato, tamad na buri na rin mato, makalukluk. Yung bisang misip din, mapagal mo ganyan din. Pero i-challenge mo rin ang anak, read. Tawalo ta, karang iglesia, ang makalitang nagmamasa ang libro. Eh, lalo na yan, utak kalburo na rin ang anak. Lalo utak kalburo, kapurula. Tingnan mo, yung spiritual. Why? Siyempre post-entertainment siya Buri na rin tao, malibang niya But boy, King Gino, may nakakanida, King Spiritual. Anong gawan mo? Read books. May nakapubuntok, itayos mo yung binubuntok mo Truth. So sabi sa akin, nagtanong kanina, sa Sunday school. Hindi ako nagturo, pero nakaupo ko doon. Nakapumuri na sabi ng practical. O teke po at yung Bible yung practical. Ano mo lang, mga loso po yan. Madalas po kayo dyan, naririnig ko yung salitang practical. Ano po yung ibig sabihin ng practical? In-explain na nagtuturo sa akin. Sige, baga, sige. Hindi ako nakatiis. Nagtaas ako ng kamay. Practical, hindi rin nasabyan, yung religion. Hindi lang siya doctrinal, kundi ang practical is na nasa gawa mo yung iyong naintindihan at ang iyong pinaniniwalaan. Practical, ilalagay mo sa practice. Naman, sinabi ng Bible, huwag niyong ipagkakait ang magtipon. Lagi. Gathering. Okay? Ang pagtitipon ay isang bagay na iniutos ng Bible sa church. Di ba? Now, ilalagay mo yun sa practical. Gagawin mo yun. Ganon din sa lahat ng bagay sa ikatututo natin. Ganda kong halimbawa. Pero dugo, baka na mo nga gawa, ipagawa ni Diyos. Nung ngayon mo aunawaan. Yung mo munang bilib para agawa mo yung bagay, pagawa ni Diyos, unawain mo muna. Pag naunawaan mo, itulak na kanito, paragawan mo kasi, di ka mag-rejoice ka kayong gawa na yung ginugera. Naintindihan mo Oops, dapat pala tiyo ko yung pierno. Makasalanan ko, dapat pala kakawin rin. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin, nung ibinigay niya ang kanyang buhay sa akin,
narito ko ngayon, naligtas, napawalang sala, at ako'y napatawad sa aking kasalanan. Naintindihan mo yon, by faith, nagre-rejoice ka ngayon. Why? Naintindihan mo yan. Pag naintindihan mo ang bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon, yun ang tutulak sa iyo to love God, to serve God, to obey God. Ngayon, now, naintindihan mo na. I was once lost, but now I'm found. Amazing grace, how sweet that sound. Ngayon, paano mo naman maintindihan kung hindi ka makikinig? Hindi ka mag-aaral. Nang ano? Again, truth. Yung mga katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi nga, pag malakas ang iyong pangunawa, kaya nga sabi ng Bible, Solomon na iyang migsalita, kaya 23 na saan, Proverbs. Ano sabi niya? Buy the truth and sell it not. Ibig sabihin nun, bilhin mo ang katotohanan at huwag mong ipagbili. Buy understanding, hindi kakapatid mo rin. Pag sinabing truth, asama na dyan, understanding. Pagkatapos ng understanding, ano? Wisdom and instruction. Ibig sabihin, naintindihan ako bakit ako maligtas. Baudelaire, retang taong naintindihan. Hindi ko sinasabing lahat ng magaling sa Bible ay okay. Pinamumuhay nila. Problema nila yun. Pero one thing, gusto kong maintindihan na din yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Isa sa tanda, ang mga alagad ni Kristo ay sa Kanya. Ito yun, ang sabi niya, if you will continue in my word, you shall indeed my disciples, and you will know the truth, and the truth shall make you free. Notice that word. Basta niya yung salita. Nano yung totoong believer? Nano yung totoong Kristiyano? Nung ka rin niya magpatuloy, magatin. Hindi lang siya magatin. If you will continue in my word. Word! Bakit? Yan naman kagad-agad. Naintindihan mo yung totoo. Mag-grasp the meaning. Anong gawin ko? Magpapatuloy ka mag-aaral. Magpapatuloy kang susunod. Then you will know the truth. The truth shall set you free. O na yung Kristiyanong yan very impulsive. Burina, kagad-agad ako maring burina. Pwede ka. Buri mo kagad-agad, victorious ka. Buri mo kagad-agad, malago ka. Buri mo kagad-agad, nakilalamin ka na. Pwede ka. Pwede. Ano nga nang gawin ko? You will continue in my word. Pagpasensya ka kayong Ginoo. Gusto yung hindi nang ba, magpapagpasensya sa akin, yes. Wait upon the Lord. Kalakalali. Kasi dadali saya na kaning Ginoo. Nung kirabdi. Pakitong mana kaning Ginoo. Paala ka sana kaning Ginoo. Nung ka rin kung magpatuloy. Truth. And the truth shall set you free. Kalau mo, okay mo ka rin nga, di ba? Hanggang yan kayo hindi dyan ibiyabay. So continue. Istong makalukulokin, mo ang tindahan ng pag-aralan, may nakang Kristiyano ka nito. Weak ka kanita, bay. Ay makabigis yung mind mo can truth. Kailangan na intindihan mo, salita ng Panginoon. That's why ako minadong, marami pananagutan ng mga aral, ito may mag-aral. Mo bakit papindot-pindot ka makanya, baro, total ka jore, yan na pwedeng tanakad, yung pulpitura, yung aliwa. Ang ganda na yung maragdog. Ang malalang, abalog yung salita ng Diyos. Bakit? Manabi ang tao. Kung mamalagwa kang mamalagwa, aking gagawan mo, very impatient ka, kami babato. Sabi ni Bible, continue in my word. Kaya bakit niya nung mag-bless kayong church? Diyos. Aliwa ako mag-bless. Aliway kayo mag-bless kayong church. Aliway kayo susi. Ang Ginoo. Ano anong gawanta mo? Continue in His word. Love the truth of God, and the truth shall set you free. That's the point. I know, balo ko po. Nung makanano ka sa ating, siyempre po, Kristiyano ka ba? Wala mo, estudyante ka, mag-aaral kayong word. Pero ito mo po, Jonas. Salita ng Panginoon. Say, kasiping me.
Pansinan mo rin kaya, may makiramdam. Naunawaan, may nayaklase doon. Kasi kaya ako po, yan ako man mula, ako Diyos. Puto nakit kayo itong mga tao, lalawan na ako, attention. Oops, sabi, makiramdam niya tayo niya ako. Makiramdam niya tayo niya. Oops, sabi, makiramdam niya tayo niya. Kasi, I may be wrong. Pero sunod mga tao, lalawan na ako, makiramdam niya. Oops, ito yung nangyayari kanina. Pero sa tingin mo itong mga gadget siya. May makiramdam kang word. Mamilang panahon, makalungsin tayo mga ito. Karoon na pagkakataon. Hindi. Now, sasabihin ko kayo, nasa mundo tayo, we are fighting for truth in this world, in the age of deception. Yung mabiyalo gaya ito po, mandaraya, mo po baro, agad, sabihin mo, karakala false teachers. Yalan na kaldang bulang propeta, ay karakal na po. Baramos to yan, patangay, lundo-lundo, false teacher yung mga. Pero deng manwala ka na, labo karakal. Deng mega charges niya niya, alam mas maragol, tsaka wala steam. Pero basuro, garbage, yung kanyang pipreach, gospel. Ganito, masanding ang iglesyang makwal na ganigin Davao. Remember this, wrong doctrine leads to wrong living. Halos, istong mali ka doktrina, patimbihan mo turani. Hindi ko sinasabing pag tama ang doktrina mo, tama rin ang buhay mo. Mayroon mga nahuhulog din. So sinasabi ko sa inyo, pag mali ang inyong doktrina, pati ang buhay mo. Magiging ganon. Sa pag-handle ng sitwasyon, sa iyong pangunawa, sa pag-share, sa paglakad. So, anong gagawin ko? I-equip mo yung sarili mo kayong truth, karugutatawan kayong word of God. Hanggat ating kapagkat, kayong anak-anak, ating kayong pagkakataon, medyo, hindi kayong kilabot, hindi kayong energy, malakas pa eh. Pakiramdaman nyo ko mo, hindi ka tayong kayo. Sa tingin na rin gadget, dadakal ka akit sustansya yan eh. Di ba? Hindi naman masama yung gadget eh. Kasi diyan, pwede mong gamitin, ang dami mong mababasa dyan. At sa ngayon, umuulan ng mga preachers, ng mga nagpapaliwanag. Spend time there. Kasi kung magkabiyak kayo laman, kayong Espiritu ng Diyos, siyempre makuyod na yung panahon tamo eh. Ale? Pila na ang panahon kanyan, marap ng kayang trono, harapan mo na yung Diyos sa hindi ng niya. At ka rin magsulita mo, harapan ng bilo. So, nani dapat lang gawin ngayon, malinis na dapat isip. Luminis na rin isip na mo. At may equip na rin isip na mo. Truth. 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 The truth of God's Word. Ano nito ang kata mo kanta? God and God alone reveals the truth of things we call unknown. Kayo mag-rejoicing, biglat na itutuwi na ako. Ating eternal life, ating salvation, ating resurrection. Kaya di tayo ngayon, datang ngayon to. Ala nang bumiyak, alang pati. Ala nang kasalanan. Biro mo itang truth ito, biglat na ninggin mo kaya katama. Ang kutang, paano mo nalita? You believe that? Do you believe that? Remember this, in Diyos ay makapaglarap. He is the God of all truth. In hope of eternal life, ano na yung Bible? In which the God who never lies, promise, pangako na ng Ginoo. Dahil namundak ang Kristo Jesus. Kristo yung nagkakatang salvation. Dahil ang tao ngayon, stressful lang. Ano sa itsura yung itsura tao? Man-man na kayo, kaya anak-anak ka rin babad lang yung obra na, wala yung itsura. Kaya pangalabudan, mapangatwa itsura. Ang salita daw, general speaking. Yung panahon na ito, makasakit yung maging spiritual. Totoo na ito. Sabihan mo po na high school ko, ala namang gadget at yan. Yan, kagising mo yan, nakakarutan mo, bayo ka matutun. Buri ko mo sa dyan, gamitan nyo rin. Yung Ginoo, baka naman kong gawan. Discipline your mind. Pray to God. Pag-prayer rin tuturungin eh. Di alisat, pag-prayer rin. Brother Ray, only rin mga isang gane,
Kailangan yan talagang masusig, mag-aral lang yung katutuan. Sipatan ng Bible. Hindi payo ko po kayo. Kayo rin gumilang ako, pasensya. Kaya na ano ang bagay. Yung payo ng Bible, kung ipagpapatuloy ninyo ang aking salita, dahil malalaman ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Pero kayo pipilitan, naman tabing-tabing ay hindi dyan yung biyaya, yung kaligtasan, yung espiritu. Hindi naman kaagad-agad maintindihan mo yun. So anong gagawin ko? Big kisame kaya mind. Kaya ba't na yung doctrinal truth, the sincerity, ba't kailangan tututahin ba ng meto? Kaya po? At chuta mo Ken, kailangan tututahin ba ng meto? O, basta alam niya yung ibig ko sabihin sa mundong ito. Let's pray. Hindi ko matatapos to, marami pa to. At sa oras na ito ay gusto kong manalangin tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo. At tinawag mo kami bilang inyong sundalo. Salamat din, hindi mo kami iniwang hubad. Hindi binigay mo sa amin ang baluti na dapat po namin isuot sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, sa madilim na daigdig na kung saan ay lumulutang lahat ng pandaraya. Sa pamamagitan ng iyong salita ay nagkakaroon kami ng katiyakan. Salamat, Panginoon, sinasamba ka namin isa kang Diyos na hindi nagsisinungaling. Isa kang Diyos na nagsasabi ng totoo. Ibilang mo kami sa mga nagmamahal sa katotohanan. At tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng malalim na interes sa inyong salita. Yes, Lord, mag-taste po kami para maunawaan ito. Mahalin po namin. At pagkatapos namin maunawaan, may pamumuhay po namin ang inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, na hindi mo itinago sa amin ang mga katotohanan. Patuloy mo kaming paliwanagan na kung sino ka. At kung ano yung ginawa sa buhay namin, ano yung gusto namin matuto. At matuto, lumago, tumatag mula sa inyong salita. Gusto namin matagpuan ang aming katatagan sa inyong salita. Gusto namin bigyan mo kami, Panginoon, ng mga katotohanan ito. At lagay mo sa aming puso ang interes. Ibilang mo kami sa sinasabi ng John chapter 8 verses 31 to 32. If you will continue in my word, you shall indeed my disciples, and you will know the truth. The truth will set you free. Yung ibinibigay mo sa aming oras, Panginoon, bigyan mo kami ng talino na gamitin namin ito na hindi masayang. Sa kapakinabangan, sa aming paglago. Tulungan mo kami, Panginoon, sa buhay namin, magkaroon kami ng malapit na relasyon sa inyo. Opo, karamihan sa amin ay tumanda na. Pero habang kami tumatanda, tulungan mo kami, lalo pa kaming nananabik, natututo. Natunay ang iyong salita ay walang katapusan. Mangyari sa amin, Panginoon, at sinasabi ng iyong salita that heaven and earth will pass away, but your word will never pass away. Bigyan mo kami ng kakayanan para magkaroon kami ng kakayanan mag-aral, kinig, umunawa. Babantayan mo kami, Panginoon, lalong na kami nagtuturo. Nang maituro namin, Panginoon, yung pinagpaguran. Nahimay namin, nahukay namin ang iyong salita. Nakita namin ang kayamanan ng iyong salita sa buhay namin. At tulungan mo kami pagkatapos namin itong maunawaan. Ay may pamuhay namin ito nang may pagpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat maliwanag na sinasabi ng Bible, ng iyong salita, ang siyang nagpapabanal at naglilinis sa aming lahat. And we thank you hanggang ngayon. Ito pa rin ang aming piyesa. Ito pa rin ang aming kayamanan. Maraming pong salamat sa inyo, aming Ama. Diyos kayo nag-ahayag ng katotohanan sa aming lahat. Thank you for the Spirit of God. Thank you for your Son, Jesus Christ, na siyang nagsabi na siyang katotohanan. Thank you, Lord. Maraming salamat po na hindi kami naligaw, hindi natagpuan mo kami, at patuloy mo kami tuturuan na kung sino ka.
In Jesus' name we pray. Amen. Let's sing this song.